Woo! Sampiga, ando ka na kaagad, lakas ng torque. Papatingin sila kuya. Kakaiba eh. Ang laki eh. Hi mga katingin, and for today's ride, gagamit sana tayo ng sport bike ngayon. Actually, it's a super bike, the 2024 ZX-10R. Kaya lang, biglang nagbago isip ko for the last minute. Parang gusto ko ng mas madaling motor gamitin ngayon. Kasi mag-iikot tayo sa around the city. Medyo matagal na rin to sa atin, itong bike na to. More than 1 month na. Siguro this is the right time para masubukan ko siya. Ma-first ride review natin. This is the Harley-Davidson 2024 Sportster 1250. So, it's a V-twin engine. Kaya lang medyo mahaba siya. Tapos, ang laki ng front tire niya. So, kung titignan mo yung lapad, parang 180 yung lapad niya. Naka-Dunlop siya na 160 pala. 160 by 70. Ang grabe, oh. Lapad, oh. Kaya makikita mo yung front shock niya. Sobrang layo. Caliper niya, Brembo na. Nakakatuwa kasi nakasubok tayo ng ganitong bike. So, kakulay niya yung Rebel 500 natin. So, ito ang mahirap kapag marami kang choices. Kagabi, nahirapan akong pumili. Ang tagal ko namili. Mga 1 oras. Tapos niready ko na to. Galing siya sa labas sa dulo. Itong ZX-10R nilabas ko na para ready. Pati yung tire pressure. At the last minute, nagbago tayo. Dapat din XSR 900 kasi maganda to, naka MIVV full system exhaust. Kaya lang, paparehistro natin to. Mamaya, ipaparehistro ng tropa natin. Dadalhin sa LTO. So, ito na lang gagamitin natin. So, siguro final na. Nakaka-excite na, kinakabahan ako. First time kong gagamit actually ng isang Harley Davidson. Imagine that, sa tagal na natin nagbablog. 6 years na tayo nagbablog. Pero hindi pa tayo nakagamit ng isang Harley Davidson. Excited na ako. Let's go. Gear up tayo. Nakapanibago yung foot peg. Nasa harapan. Ayan, sobrang abante ng foot peg, no? Ayan, so first ride sa isang Harley Davidson. And this one is a Sportster 1250. Imagine, malaki-laki pa yung makina, no? Kumbaga sa Harley, ito yung parang middleweight nila. Ganun kalupit ang Harley. 1250 pero middleweight. Kasi alam ko yung pinakamaliliit nila, yung mga street, yung 750cc. Tapos yung mga top of the line nila, alam ko parang mga nasa 1800cc. Pero correct me if I'm wrong kasi hindi ko kabisado yung mga Harley Davidson. Well, ang may kasalanan nito si Mrs. Katingin, siya yung bumili na ito. Nagulat na lang ako, binili niya. Kaya ito, kailangan nating i-review. At okay din naman, di ba? Bagong experience. So pag medyo mabagal na ang takbo, medyo ramdam mo yung init niya. Pag ganito mga takbo natin mga 30, wala naman. Pag mga below 20, ayun, mafe-feel mo na yung singaw ng headers. Yung pipe niya kasi dumadaan sa gilid, sa side. Kasi nga syempre, sobrang baba niya. Hindi na kasya sa ilalim. So kailangan na lang padaanin sa side ng makina. Pero maganda yung insulation. Pero nagpants ako na makapal para sigurado. Nahirapan lang ako panungkit kasi ang taas ng sungkit eh, pa ganun. Yung upshift. So ngayon, punta tayo sa Banawe, pasyal tayong Banawe. Tapos tingin-tingin tayo ng pyesa ron kasi papalit tayo ng suspension sa sasakyan. Tapos tingin tayo ng mags para sa Lexi. Grabe yung hatak. Woo! So I think nasa sport mode tayo. And maganda rito, para meron siyang cruise control ah. Oo nga, meron. Daming buttons eh. Talagang ginawa tong Harley pang pang macho. Pang barako. And so feeling ko macho ko, no. Tapos medyo medyo naka-lean forward tayo. Kasi maiksi yung handlebars niya. Para siyang sport naked handlebar. Eh, kaya nga Sportster, di ba? Sakto-sakto sa panahon ngayon na bawal ang maingay na pipe. Tahimik eh. Try natin yung rev. Ang tahimik. Very well insulated ang kanyang pipe. Pag lapag ko ng paa ko, medyo nakapatong dun sa pipe yung hita ko. Taba nung pipe eh. So hindi recommended naka-shorts dito. Kailangan nakapants ka. Although well insulated naman siya, pero subukutin na sigurado, di ba? Yung ride niya, maganda yung suspension. Yung upshift, medyo malaki-laki yung travel. So kailangan aware ka doon. Pero lamang yung malaking tao dito, mahaba yung paa. Or hindi lang ako sanay siguro gumano ng malaki yung play. Kasi nakaganon ka eh. Nakadiretso yung legs mo. Ganda rin naman ang suspension and handling. Yung hatak, grabe yung hatak. Yung clutch niya, not bad ah. Kahit na napakalaki ng makina, hindi naman ganun katigas yung clutch. Woo! Sampiga, ando ka na kaagad, lakas ng torque.
Siyempre, V-twin, 1250cc. Lakas. Sports talaga to. Unang sakay ko kanina, medyo nanibago ako sa handling niya. Kasi, nakadiretso yung paa mong ganyan, tapos naka-lean forward ka. Pero, okay naman, nasasanay na ngayon. Sanayan lang din, no. Napakaangas ng TFT niya. Yan, no. Open natin. Diba? Angas. TFT full color display. And then, may heated grips pa pala siya. Oh. Ito yata yung traction control mode. Ito yung riding mode niya. Ito yung sport. Try ito yung sport. Mayabang tayo eh. Sport mode. Yun. Yun, lakas. Ito pala yun eh. Woo! Woo! Grabe yung power ah. Power! Lakas pala ng sport mode. Woo! So try kong umupo sa pinakahulihan. Ayan. Okay pa naman. Abot naman. Woo! Ang lakas. Pag pinigawan mo talaga siya, bigay talaga. Ang lakas ng torque. Iba talaga pag mga V-twin. Ang lakas ng adrenaline. Pinakamatulin na cruiser na try ko sa lahat ah. Ang ganda ng TFT display niya, high quality. Kitang-kita mo talaga lahat ng nakalagay. Ah! Sobrang solid. Kaya pala naka-move forward yung riding position eh, naka-short handlebar. Kailangan mo pala yun. Kapag naka-straight body ka rito, gaganon yung batok mo eh. Siyempre maganda sa kanya. Low seat height. Hindi ka mahirapang abutin yung ground. So sigurado kahit babae, kayang i-drive to. So yung power lang ang problema, no? Kung makakayanan mo yung power. Although meron naman siyang riding mode, so pwede mo ibaba yung riding mode, lagay mo lang sa road. Or lagay mo sa rain pagka baguhan ka pa lang. Dali gamitin pag mababa yung seat height eh. Oh my god! Nakagulat! Nakagulat yung hatak. Talagang hihilahin ka sa likod eh. Hindi pwedeng biro-biruin yung sport mode niya. Sport talaga, lakas talaga. Galit na galit. Nakakatawa yung ginawa rito. Ang laki ng front tire niya. Pero hindi naman siya mabigat iliko. Kahit malaki yung front tire, 160 tire size. Pang hardcore tong bike na to. Pero syempre napakadali nga gamitin dahil ang baba ng seat height, di ba? At nag-traffic na nga dito. Traffic na. Tayo duman. Hatak niya para ka nakasakay sa Kawasaki H2. Bukla yung torque. Hindi siya ganun kaingay oh. Woo! Grabe yun. Ah! Parang nagte-teleport eh. Pwede pang drag race to. So ganito pala ngayon pag ano, rush hour, no? Ngayon ako nakalabas na ganitong oras, mga rush hour. Papatayin sila kuya. Kakaiba eh. Ang laki. Ang laki ng gulong.
So, mahirap lang sumingit sa kanya kasi may bar and mirror tayo ngayon na nakaluwa yung bar and mirror natin. I think stock to. Naka-outwards. Kaya mas malapad yung manibela. Maganda yung palitan ng foldable para pag sisingit ka, fold mo. Stop. Pinugulat ako no? So definitely mas friendly yung road mode. Hindi kasing aggressive ng sport or yung S mode. So yun, kain muna tayo. Kain muna tayo dito sa... Ay, wala pala rito. Wala pala rito. Yeah. Dito muna tayo sa Burger King. Stop over muna tayo. So, pwede pala yung motor sa harap eh. So di mo nahihirapan magmaniobra kahit malapad yung front tire niya. Yun. Uy. Alright, let's go. Ito sarapan ng low seat height. Madaling umatras-atras, di ba? Push button lang to para ma-start. Yan, yun lang. One click. Kahit naka-road mode, malakas pa rin. Nakaya tong bike na sa harapan natin. Para siyang NK 400. Tama. Busina nga tayo. Busina niya. Bit-bit pa rin ang busina stock. Dapat 'di ba from the factory, lakihan naman yung busina kasi naka-Harley ka tapos busina mo. 'Di ba? What an experience. Alam mo yun, pag naka-Harley ka parang you feel special. Konti lang kasi yung Harley sa kalsada, di ba? So, may pagka-unique. At the same time, di ka naman nahihirapan kasi ang baba lang ng motor mo. So, perfect pang daily city riding. Mostly sa traffic kasi, di ba? Pag atras-atras, pag baba ng paa, di ka mahirapan. And then, pag long ride, meron kang cruise control. Red line niya hanggang 9,000 RPM pero 6,000 RPM pa lang ma-achieve mo na yung torque na 125 Newton meters of torque. Grabe yun, di ba? Parang kasing lakas na ng mga H2 sa hatak. Hindi naman mahirap hanapin yung neutral. Mafe-feel mo siya na nandun na siya pagka sinungkit mo. Sa left foot, flat foot ako sa kanya. Sa right, hindi. Kasi nakaubok yung pipe. Kaya medyo mas nakabuka ako sa right. So yun, madali lang siya gamitin. Feeling ko para lang ako naka-rebel, ganun. Pero syempre yung power, di mo pwede i-compare. Tayo sa kabila. Yun.
Oh. So very relaxing pag naka-cruiser. Kaya nga cruiser, masarap mag-cruising. So this is the 2025 Harley-Davidson Sportster S1250 powered by a 1252cc V-twin engine, 121 horsepower and 121 Newton meters of torque. So in comparison with the ZX-10R, yung torque ng ZX-10R is 115 Newton meters of torque. Imagine, mas malakas pa ang hatak nito kesa sa ZX-10R. 115 lang yon, ito 125 Newton meters of torque. So ganun kalakas yung hatak. So ito na yung next generation ng mga Harley-Davidson, which is tinatawag nila na Revolution Max 1250T kasi naka liquid cooled na, kasi yung mga dating Harley air cooled pa. So kita nyo rito meron siyang malaking radiator and naka double overhead cam and naka VVT na rin, which is the variable valve timing or parang VTEC na tinatawag. In return, syempre pag parang VTEC, so pag naka VVT, mas makakatipid ka sa gasolina on low RPM. Mas maganda yung hatak mo, syempre. Suspension, meron tayong Showa na 43mm fully adjustable front forks. Dito yung pihita niyan, compression. Nasa kaliwa naman yung tension. Sa rear, Showa din na fully adjustable suspension. And then naka-Brembo tayo sa brakes, 4 piston sa harapan, na single caliper. So very lightweight lang daw itong Sportster, kaya makikita niyo yung swing arm niya, payat lang, pati yung chassis niya, aluminum chassis. So lightweight din siya, kaya iba talaga humatak. So weight niya is 227 kilos, as well as yung brake master niya, naka-Brembo radial brake master. Ang ganda ng headlight niya, yung parang parang mga Oxley to itsura. Kasi dati di ba puro bilog yung mga headlight ni Harley, so ngayon yung mga modern. Horizontal naman siya na parang Oxley light. Ito yung gulong niya, napakalaki. 160 by 17 na mags. Ayan, sa likod naman, naka 180 yung lapad. 16 wheels. Fuel tank niya, medyo maliit lang, 11.8 liters kasi yun yung kasi yung forma ng Harley. Sobrang laki ng makina, nilitan na nila yung tanke. Seat height niya naman is only 753mm. Yung stock niya naka single seat, pero kung magbaangkas ka, no problem. Meron siyang optional accessory na passenger seat, tapos kakabitan ng passenger foot peg. Dito yata kinakabit yung passenger foot peg. So overall, I like the design. Talagang pag pinarada mo siya, mapapawaw sila. Tapos nakita mo meron siya ritong belly pan. Gustong gusto ko yung belly pan niya kasi may pagka sport bike dating, di ba? Kaya nga Sportster, sporty. Tapos kitang-kita mo yung Harley Davidson na nakalagay dito. Nakalagay na yung Revolution Max 1250. Mudguard niya, meron din siyang splash guard sa likod. Doon nakalagay yung plate number. Ito yung taillight niya na baba, Tapos may adjustment tayo ng preload dito sa likod. Syempre, as every Harley, belt driven siya. So ito yung belt niya, so hindi mo ka na maglilinis ng kadena niya ito. Kasi belt na nga siya, di ba? So pag sumakay ka, madali lang siyang iangat. So napakaraming pindutan. Dito meron tayong cruise control. Dito yung passing, may heated grips. Try natin yung menu. Dito yung mode niya. Tapos meron din siyang hands-free or parang voice command, traction control, yung pag-operate ng menu. Try natin pumasok sa menu. Pwede ka mamili kung mag-music ka. Ito yung status siguro to, settings. Dami yung function. Dito yung home. Ito yung navigation. Yan. So, pwede ka connect via Bluetooth navigation. So, yun. Pwede ka pumunta sa menu. Ayan yung menu niya. May ride customization, ride mode. Ayan yun. May road sport, train, custom. So, yung size na niya nakakagulat. May dual action. Humihiga pa siya ulit pag tinayo mo na. Medyo may stretch pa siya ng konti. So, pag inon mo dito, pipindutin mo lang siyang ganyan. Soft touch. Soft touch lang siya. So overall, it's an amazing experience na makatry ng ganitong bikes. Napapawaw ako dito sa Harley Davidson. Dahil yung torque niya, kung aga mo nare-receive, 6,000 RPM pa lang. Talagang sold ka na sa hatak niya. Sa piga mo, within seconds lang, kuha mo na yung 125 Newton meters of torque. Grabe yung pakiramdam na yun. Para kang nakasakay sa mga kotse na pang drag race. Ganun kalakas yun. And yung brand new price nito is 959,000. Pero sa Katingin Bikes, binibenta lang to for only 699. Tapos negotiable pa yon. Ang order lang nito is 3,200 kilometers order lang. So fresh na fresh. At pwede rin yung iswap sa mga lower units, pwede rin financing. Mag-message lang po sa ating page, Katingin Bikes sa Facebook. Or pwede rin naman mag-direct message sa ating Viber
5509357. Hindi siya para sa lahat. Malaki ang makina. Kung nagtitipid ka sa gas, wag kang umasa dahil it's an American bike. It's a muscle bike pero napakababa ng seat height. Kung ayaw mo na nagtitiptoe sa motor, tsaka gusto mo na relax ka lang, lalo meron siyang cruise control. Susubukan natin yung cruise control niya. Pag pinress mo yung cruise control, lagyan mo lang sa set. Yan. So ayan na. So dito tayo nakahawak sa grip pero maandar tayo. And you feel very special pag ito yung gamit mo. Kasi syempre alam naman natin lahat na kapag Harley Davidson nasa pricier side yan. So hindi lahat makaka-afford ng isang Harley Davidson. Pero surprisingly napakadali niyang gamitin. Kala ko mahirap. Dati kala ko napakabigat. So hindi naman siya ganun kabigat. Na-atras ko pa nga siya habang nakasakay ako. Yun ang advantage ng mababa ang seat height. So para sa akin, kung gusto mo lang maging unique at gusto mo ng sobrang powerful na low seat height, parang wala na akong marirecommend kundi ang Sportster S 1250.